Magandang gabi po sa lahat. Blessed evening and welcome to our midweek worship and prayer. Isang malamig na gabi. Kamusta po ang lahat after the heavy rain? Keep safe and dry, everyone. And for those po na expecting a visitor tonight, so feel free po na to message their names sa ating chat box para ma-acknowledge natin sila. And before we start our worship celebration, I encourage everyone to please open your camera and to keep your microphone on mute. You can unmute it later during our corporate prayer. And let's prepare our hearts and minds to worship and glorify our God. Let us pray. Lord God, tonight we come before you with hearts overflowing with gratitude for your unwavering protection and provision. We thank you, Lord, for shielding us from the dangers of heavy rain and flood, for keeping us safe in the midst of the storm. Your hand of protection has been our refuge, and for this we are truly thankful. As we come before you tonight, we ask for your forgiveness. May your cleansing power flow through us, removing all that separates us from you. Wash away our sins and purify our hearts, O Lord, that we may be vessels of your grace. Be in the midst of our midweek prayer and worship, and we pray for a stable internet connection for our multimedia team, the praise and worship, and for Pastor Dennis in proclaiming your words. Fill him with your Holy Spirit as he delivers your message. We surrender ourselves to you, O Lord, asking that you renew our minds and transform our hearts according to your perfect will. May everything we do, say, and think bring honor and glory to your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Gabi po sa bawat isa. Sige po, kung kayo po ay pinagpala, pwede po kayo pumalakpak sa Lord ngayong gabi. And sabayan niyo po ako sa pag-awit sa Lord. Let's praise and let's worship the name of the Lord tonight. Because He is faithful and His love endures forever. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty hand, and awesome strong. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, let's sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, yes Lord, forever God is with us, forever and ever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever forever. Let's sing from the rising to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, hallelujah. Sing praise, sing praise, hallelujah, sing praise.
Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Amen. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Thank you, Lord. His love endures forever. We sing. His love endures forever. We worship you. His love endures forever. Forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Forever. His love endures forever. His love endures forever, Lord. His love endures forever, forever and ever. For the last time, His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Forever. Tapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Surely that He is faithful and His love endures forever. Alam ko po, no, tomorrow marami magse-celebrate no mga araw daw ng puso. Pero I pray, no, sabi po na Ephesians chapter 2, ito yung tunay na pag-ibig. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. But God is so rich in mercy, and He loves us so very much, that even while we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's special favor that you have been saved. Purihin po ang Panginoon sa pagmamahal niya sa atin, na tayo po ay napabilang sa kanyang pamilya. Tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. And this time, as we worship the Lord, let's give our very best worship to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the lover of our soul. Let's worship Jesus this time. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do, Jesus. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you, Jesus. There
there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like you. Let's sing to the Lord. There is none. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find I could search for all eternity long and find there is none like you. Say, Lord, ang mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa gabi na ito, Lord. Salamat sa sarili mo, Lord. Tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga po, Panginoon Lord, na wala nang katulad, wala ka pong kapantay, Panginoon. There is none like you, a faithful God, Lord, who is forever faithful, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na we are grateful, we are thankful, we are blessed, Panginoon, because we have a God like you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, Panginoon, sa pag-iingat, Lord, sa protection, sa safety, Lord God, ng bawat isa, Panginoon. Salamat nga po, Lord, kasi kailanman hindi mo kami iniwanan, Panginoon, Lord. Hindi mo kami pinababayaan, Lord. Salamat po sa lahat ng bagay, Panginoon. Sa lahat ng iyong katapatan, Panginoon, sa amin. Sa kabila, Lord, ng aming mga nagagawa sa iyo, Panginoon, Lord. Pero still, nandyan ka, Panginoon. Ipinaparanas mo sa amin, Panginoon, Lord God, yung kadakilaan mo, Panginoon, yung faithfulness mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang sa mga oras na ito, kundi Lord God, pa man sa pasimula, Panginoon, hanggang sa mga araw, Panginoon, na darating, Lord God. You are faithful, Lord God, the God whom we worship, Panginoon. Tunay nga po, Lord, nakarapat dapat kang sambahin ng iyong mga anak at sa oras pong ito, Panginoon, patuloy ka naming itataas, Panginoon, patuloy ka naming dadakilain, at minsan pa, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, hiling po namin dalangin yung paglilinis mo, Panginoon, sa anumang bagay na yung nakita, Lord God, na hindi po naging kalugod-lugod sa amin, Panginoon, na Lord, na aming nagawa, na aming naisip na salita, Panginoon, Lord, na nakasakit po sa iyo, Lord God. We are all, we fall short of your glory, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na igawad niyo, Panginoon, yung pagpapatawad mo, yung paglilinis mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na dumulog sa iyo sa oras pong ito, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na dumulog sa iyo sa panalangin, sa pagsamba, Panginoon, at nawa, Lord God, yung aming mga buhay, Lord God, na ipinaglilingkod namin sa iyo, maging kalugod-lugod sa iyo pong harapan, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo kaming samahan, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, Lord, na sa aming pagsasama-sama, sa aming pagtitipon sa gabi na ito, Lord God, ikaw nawa ang maging sentro, Panginoon, Lord God. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa mga bagay na yung ginagawa sa aming kalagitnaan, sa aming simbahan, sa aming mga pamilya, Panginoon. At tunay nga po, Lord, na recognize, Panginoon, yung kilos mo, Panginoon. Recognize, Panginoon, yung patuloy na pagsama mo sa amin, Panginoon, Lord God. Ano na po sa lahat, Lord, pinapasalamat po namin sa iyo, Lord God, yung bagong BS group, Lord God, na nabuksan, Lord, sa Calapan Oriental Mindoro, Panginoon, ang BS Mighty Warrior of God, Lord God, na nagpasimula last week, Panginoon, Lord. We praise you, we thank you, Panginoon, pagkat, Lord, ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mga bagay na ito, Panginoon, ng mga gawain, Lord God, para sa mga tao, Lord God, na nais na
maglingkod sa iyo, Panginoon, na nagde-desire na makarinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. Gamitin mo nawa ang BS group na ito, Panginoon, na maging pagpapala sa lugar pong iyon, Panginoon, Lord God. We pray din po, Lord God, sa patuloy na pagsama mo sa kanila, Panginoon, si Ate Chef, Panginoon, Lord God, patuloy mong gamitin na instrumento, Panginoon, at nawa, Lord God, itong nasimulang BS group na ito sa Pilipinas, Lord God, ay patuloy na lumakas, lumago, Panginoon, at patuloy, Lord, na ikaw ang mag-add, Panginoon, ng mga numbers, Panginoon, sa BS grupong ito, Lord God. We praise you, Lord God, and we thank you. Ganyan din naman, Lord, we celebrate with BS Jaira, Panginoon, sa kanila pong first year anniversary, Lord God. Salamat po sa iyong katapatan. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon, ng bawat pangangailangan, Panginoon. And even this family na pinasimulan ng BS na ito, Lord God, patuloy na hawakan mo sila, Panginoon. Patuloy na nawaselyuhan mo sila ng iyong banal na dugo, Panginoon, na patuloy, Lord, na anuman yung narinig nila, Panginoon, patuloy nilang panghawakan, Lord God, yung mga pangako mo ay yakapin nila, Lord God. Salamat din po, Panginoon, sa matagumpay na pagdaraos ng Family Fun Day last Saturday, Panginoon, sa napakagandang weather, Lord God, sa kagalakan, Panginoon, sa fellowship, Lord God, na naranasan ng aking mga kapatid, Panginoon. Salamat po dahil patuloy na ikaw nag-protect sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord God, na alam namin na yung time na na-spend, Panginoon, ng aking mga kapatid, Panginoon, ay patuloy mong i-bless, Panginoon. And we pray na patuloy na maging pasimula pa lang ito, Panginoon, ng mga bagay na gagawin mo, Panginoon, para sa aming selebrasyon ng iyong katapatan, Panginoon. And Lord, sa aming pagpasalamat, Lord God, tinataas din po namin sa iyo yung aming mga kapatid, Panginoon, si Diana Janelle Kalanday, Panginoon. Lord, we pray for complete healing and fast recovery from heart surgery, Panginoon. Lord, alam mo po yung kanyang pinagdaanan sa kanyang batang edad, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na samahan niyo po siya. Patuloy po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, ng tapang, Panginoon, na patuloy, Lord, na sa kanya pong recovery, Lord, ikaw pang ang patuloy na magbigay sa kanya ng lakas. Lord, ikaw po ang magbigay ng pangangailangan niya, Panginoon, lalo tigit yung family niya, Panginoon, Lord God, i-comfort mo po sila sa mga panahong ito, Lord God. And we pray na nawa, Panginoon, gamitin mo yung mga times na ito, Panginoon, para, Lord, patuloy silang lumapit sa iyo, patuloy silang magtiwala sa iyo, Panginoon. We pray for healing and recovery, Lord, for kay Diana, Panginoon. Ganyan din naman po, Lord, si Gab na nasa hospital right now, Lord God, tinataas po namin siya sa iyo. Di po namin sure kung ano eksaktong kalagayan niya, Panginoon, kung ano po yung reason kung bakit nasa hospital po siya, Panginoon. Pero Lord, we pray, yung patuloy na pagsama mo sa kanya, protection mo sa batang ito na si Gab, Lord God. Dalayan po namin na maging okay yung mga result ng test, Panginoon. Ang segundo, hindi pa siya makonfine, Panginoon. We pray for healing and protection for Kuya Gab, Lord. In Jesus' mighty name, Lord God. And gayon din naman, Panginoon, we pray for Israel and Palestine, Panginoon. Lord, alam mo po yung nangyayari eksakto, Panginoon, at this time. Dalayan po namin, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na manguna, Lord God. We know and we believe in our hearts that you are in control, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magsaayos, Panginoon, ng mga bagay-bagay, Panginoon. And we pray na yung mga naapektuhan sa war na ito, Panginoon, between Israel and Gaza and Palestine, Panginoon, Lord God, ay patuloy mo silang iingatan, Panginoon. Yung mga anak mo, Lord God, na tumatawag sa iyo, nagtitiwala sa iyo, alam namin, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan, Lord God. We pray for the children, for the women, Panginoon, for the elderly na affected, Panginoon, ng war na ito, Lord God. May you cover them with your blood, Panginoon, your protection, Panginoon. Hide them under your wings, Panginoon. Patuloy na maranasan nila yung protection na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. We entrust to you, Panginoon, this one, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na you know what is best, Panginoon, and you know what is going on, Lord God, and you are in control, Panginoon. Ngayon din naman, Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong Friends Day this coming Saturday, Panginoon. Patuloy na, Lord, yung mga guest, Panginoon, na in-invite po namin, Panginoon, nalayan po namin yung availability ng bawat isa po sa kanila. Ngayon pa lang, Lord, mangusap ka na po sa kanila, Panginoon. May they be available on Saturday, Lord God, at makasama po namin sila, Lord God. We pray for each and every one of them, Panginoon, na ngayon pa lang, Lord, mangusap ka na po sa kanila, Panginoon. I-open mo po yung kanilang mga puso, Panginoon, at nawa sa oras po na iyon, Panginoon, sa araw na iyon, Lord God, ay tanggapin ka po nila sa kanilang mga puso, Panginoon, Lord God, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, Lord God. Dalayan po namin, Lord, na i-prepare mo po kanilang mga buhay, gayon din naman po yung kabuuan ng programa, patuloy mo pagpalain, Lord God, na sa bawat bahagi nito, minsan pa ikaw po ang mataas, Panginoon, Lord. I-entrust po namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon, Lord God, at dalayan po namin yung pagkilos mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang makita namin, Panginoon.
Lord, tunay nga po na sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy namin tatawagan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, na kailanman hindi magbabago. Kaya naman, Lord, patuloy kami magtitiwala sa iyo, patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy namin itataas sa iyo ang aming mga puso, Panginoon. Knowing that, Panginoon, ikaw ang Diyos na kailanman, Lord, hindi mo kami pababayaan, Lord God. You know what is in our lives, Panginoon, Lord God. Dalayan po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, Lord God, as we gather tonight, Panginoon, as we listen, Panginoon, sa anuman yung mga mensahe mo for us, Panginoon. Be with us. Open our hearts, Panginoon, at nawa, Lord God, ang salita mo ay malay makilos, Panginoon. Bless this night, Panginoon. Bless our time together, our fellowship, Panginoon. At sa bawat bahagi nito, Panginoon, ikaw lamang po, ang pangalan mo lamang ang mataas, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hining namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Isang magandang gabi po muli sa lahat, sa mga bagong kaka-join lang. And let's proceed po sa ating special announcement since we don't have any visitors or guests for tonight. Excited na po ba lahat sa Heart Stay? Char. Nasagi ko lang. Ni-remind kasi ni KPE. Char. So sa mga single, sabi nga diba, God's love endures forever. So let's endure the day tomorrow. Okay. So for our announcement po, we're on the 3rd week of our month-long anniversary celebration, and this coming Saturday, we will have our Friends Day with a theme, Each One Reach One. So we still have time to invite our friends, family, workmates, neighbors, and you can send your invites, list of invites to your respective VS leaders para po maipag-pray natin sila. And on to the next. So on the 24th, the most awaited, we will celebrate our 15th year anniversary. So it will start at 2:15 p.m. for our steep, and followed by our worship celebration from 2:30 p.m. to 5:30 p.m. And then we have our Thanksgiving dinner or afterglow at 6 p.m. to 9:30 p.m. in Swiss Hotel Alcaire. And everyone is encouraged to follow the dress code as a formal attire. Sage green for women and gray and white for men. You still have time to check out your card. And yes po, moving forward, it is our privilege to bring back all the praises and shares God's goodness sa buhay natin sa nagdaang linggo. So it is our time to inspire one another and to celebrate our small wins. So feel free po to unmute your mic to share your testimonies. For sure, kukulangin ang 3 slots natin for tonight, I assume. Kami na po, mauna. Gusto ko lang Sige po. ibalik ang papuri pasalamat sa Panginoon sa nakatapos na Family Fun Day. So, to God be the glory. So, purihin na Panginoon sa napakasaya na nangyari. And ayun, salamat sa mga buhay nyo. Siyempre, sa kabuuan ng Team Auxiliary. So, salamat kina Jobs, kina Kati Carla, Kuya Bobby, Tino, Chi, and Arcel, and Pelson, siyempre. And siyempre, salamat sa pagdalo ng mga kapatiran natin. Hindi magiging masaya kung hindi kayo nagsi-attend, di ba? And paborito pa salamat sa Panginoon dahil nagamit din yung gawain na yun para makapag-share tayo ng gospel. So, purihin ang Panginoon dahil as per report na nagather natin is nakapag-share tayo ng 6 na tumanggap sa ating Panginoon. 2 yung nag-recommit and 2 naman yung hindi tumanggap. So, papuri pasalamat and to God be the glory. Yun lang po. Yes po, praise God.
busog na busog ang ating family fun day, physically, spiritually. Yan. Yan, kaway-kaway sa mga masasakit pa ang katawan. Yan po. Any other volunteer po? Kami na po next. Yan. Patawagin po sana kayo. Good evening, everyone. Yan, we really praise and thank God sa successful na birthday celebration ni Baby Gia. First birthday. First birthday niya na maulan, punong-puno ng blessing. Praise God yun sa naging smooth lahat at yun, and sa mga invites namin na nag-enjoy din talaga dun sa party, sa celebration ni Baby Gia. Yan, praise God sa strength sa amin ni Hub, sa patience, kasi despite ng successful event na yon, daming pag-aaway din tsaka stress namin. Praise God at together pa din kami niya. Dapat talaga may renewal of vows talaga kami dun eh. Bukod sa dedication. Muntik na maging meet siya. Hindi, joke. Si Lord talaga. Praise God sa lahat ng sa strength sa amin. Yan. So, and then, praise God sa mga taong ginamit ni Lord to make the first birthday celebration ni Gia memorable one. So, thank you, Lord, at nairaos natin ang first birthday celebration ni Baby Gia. At sobrang happy. At sa mga sa mga taong involved, sobrang very grateful and thankful kami. Yun, thank you at thank you din sa yung pag-sustain sa amin din ni Lord sa prayer and fasting, kasi isa sa mga talagang pinag-pray and fast din talaga namin ni Hub yung birthday celebration ni Baby Gia. Yun po. Thank you sa mga ninong-ninang. thank you po. God bless. God bless. Praise God. At punong-puno tayo ng celebration. So, any, volunteer? Sige po, binibigay ko na yung slot ko. Paraffle ko na po. By the way po, just a quick reminder for our elders and pastors to stay for a quick meeting after our midweek celebration tonight. Any other volunteer po sa ating testimony? Sige, ako na lang po. Sorry, nadoble kami. Yung reminder pala ni Sister Agnes, kasama po din yung BS leader sa quick meeting lang po para sa ating Friends Day. And then ako po yung pinapasama sa Panginoon kasi after nung Saturday, nung ating Family Fun Day, kinausap ako ni Jairo, sabi niya, grabe daw ang prayer niya habang nag-share si daddy niya ng gospel. So talagang pray daw siya ng pray na yung nasinara nila ng daddy niya is tumanggap. So nagpapasalamat ako sa Panginoon na very aware siya, and then nagpapasalamat ako sa Panginoon sa excitement niya kasi daw hindi niya naiintindihan yung sinasabi ng dad niya, pero alam niya na tumanggap daw yung isa nilang nasyaran. Although yung isa yata Christian na. So praise God sa time na yon, tsaka sa excitement and joy ni Jairus na nakapag-share siya with his dad. Nila po. Praise God po. And syempre po, susulitin ko yung slot ko, Char. Presider ako eh. Ako po, praise God dun sa, hindi man po ako makaka-uwi sa birthday ni Mama, pero in advance, 100% sure yung God's favor na makauwi po sa wedding anniversary nila sa May. And praise God din po sa strength ng nagdaang Family Fun Day. Kaway-kaway sa great team, the champion team. Char. And the plasters team. Sakit katawan yarn. Yan po. Maraming salamat po. And let's proceed to our corporate prayer. I encourage everyone to unmute your mic and let's pray together. As I mentioned, each prayer focus. So let us pray.
Lord God, we gather tonight in your presence as we acknowledge your sovereignty over all things. May your Holy Spirit dwell among us, uniting our hearts and minds as we lift our collective voices to you. We recognize that when two or more are engaged in your name, you are in our midst. We lift out to you our prayers. Let us pray for church leaders that God will continue to mold their heart and their characters. Pray for God's wisdom in their decision and choices. Pray for their deep hunger and desires to draw closer to Him. Let us pray. Kaya tinataas po namin siya sa Espiritu ng gathering mga church leaders, Panginoon. Patuloy na Lord, you continue to mold our heart, Panginoon, our characters, Lord God, na po namin, Panginoon, patuloy na ingat sa mga isa pong mga leader, Panginoon, ng mga church, Panginoon, which is the Global Church, Lord God, ng mga churches everywhere, Lord. Patuloy po namin yung wisdom, Panginoon, sa bawat decision, Panginoon, sa bawat choices, Panginoon. Kapatid ni Lord, kami lagi ng wisdom na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. We pray for deep hunger, Panginoon, and desire na patuloy kami mag-draw closer to you sa mga bawat araw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Lord God, lagi namin kauhawan ng salita, Panginoon. Patuloy, Lord, ng bawat leader, Panginoon, would be rooted in your words, Panginoon. Lord God, mag-devote kami ng time in prayer, Lord God, and devotion unto you, Lord God. Continue to take hold of our hearts, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang maging sentro ng buhay, Panginoon, ng bawat leader, Panginoon, ng bawat church leaders, Lord. Upang masigit sila maging malapit sa iyo. Tignan sa iyo. Sa pagsusunod. Amen. Let us pray for every church leader and pastor to be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, and always be reminded that their labor is not in vain in the Lord. Let us pray. Lord God, we pray for every church leader, pastor, Panginoon, College of Physician Passes Training, Panginoon, Panginoon, your work is pagawa purposes ng ay po na Lord, church leader, pastor, Panginoon, gawa pag-ibig, pagpalakasan, again, na lang sa Lord, sa buhay ng bawat likod mo. Salamat po sa Amen. Let us pray that the church leaders will have the strength they need to face the challenges before them, both spiritual and physical challenges. Let us pray. Lord, we continue to pray for our church leaders. Patuloy mo sa iyong mga protection ng bawat likod mo sa iyong sa ministry para sa challenges, Panginoon, nakaharapin, Panginoon, ng leaders sa bawat leaders, Lord God, speech, emotion, visiting Lord, everything na pinag-iinan na dadaanan nila pa niya, especially for life, palakas. Lord, trust in you, we serve you, Panginoon, kalakasan and kalakasan, sa ilang Ikaw pa rin lakas nila. Amen. Let us pray for pastors and church leaders to lead with boldness and with the clear vision of what God is calling them to do and follow them with all their hearts. Let us pray. Lord, patuloy po namin sa lahat ng Panginoon para patuloy mo pa rin sa bigyan ng karunungan. boldness, Panginoon, kung ano po gawa, Panginoon, kung ano yung nais mo gawin namin, Panginoon, teach to us, Panginoon. Gawa, Lord God, magiging lagi ang direction mo, Panginoon, ang guidance mo, Panginoon, guidance mo, Panginoon. Pagpapasahod sa kung ano naman nais mo gawin. Sunod, Panginoon, sa leading, Lord God, lagi ang pag-submit, pag-obey, Panginoon,
all our tao, Panginoon, kailangan pagsusunod ng seek, Panginoon. Panginoon, Lord, surrender lahat ng mga hapon, we need Panginoon, all. ito, We need the palakasan church, mo, Panginoon, ang Lord. patuloy ng tingnan Leaders, sa lahat ng sitwasyon. Let us pray for protection over every church leader and pastor from the scheme and attack of the enemy. Pray that God will continue to align their hearts to His plan and purpose in their lives. Lord God, we continue to pray for our church leaders and pastor, Pray Panginoon. for the church and Let church them, leaders for Panginoon, all churches, Lord Panginoon. Nawag sila, God, Panginoon, bilang mga lingkod mo. Bigyan mo sila ng pagkakataon, pribilehiyo ng paglingkod sa iyo. against the Katuwang Panginoon sa iyo. Pray, Panginoon, na patuloy Panginoon, purpose at gusto na lang Lord, pray namin na ano po protektahan Panginoon natin ang mga sa iyo. Po, Panginoon, ang kanilang buhay, ang kanilang buhay. pagsunod namin Mag-as buhay nila sa mga ginagawa nila. Panginoon, mag-flow ang Panginoon mo, ang kaliwanagan mo, ang buhay sa kanilang mga ginagawa. Let us pray for our upcoming Friends Day that God will use this activity to reach out to our friends, office mates, and relatives to share Jesus. God, yung Lord, aming talagang sa tuloy ko tumingin sa kanyang ipalong Panginoon. Ikaw na po magpap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 
opportunity for us to be found, Panginoon. Panginoon, kami ng Panginoon, Lord, and Holy Spirit, Panginoon, invite, Panginoon. At aso, God, ministry ka sa gawa nito, mag-ikaw, Panginoon, ang gagawin sa present mo, akin ipahagawa, kaya mo lang pagumpayan, bless and go, Let us pray for their availability and let God open their hearts to accept Jesus as their Lord and Savior. Let us pray. Lord, we pray po for everyone to be invited over. Buhayan mo ang bawat pangalan na pinabot namin sa iyo. Amay, Panginoon, to our Lord. Lord, we pray for their availability. We pray, Lord, we touch their heart, Panginoon, na lahat ng gusto lugar sa gawain. Pray, Lord, the time that they Lord God, na pinapanalangin ko sa ibigay mo sa kanila na ayaw pa makilala nila matagpuan ka nila karanasan ka nila. Kaya ano naman po sa kaibigan na po, Lord, Lord, na magkakaroon mga kaibigan namin, mga kawatsila o mga kapamilya Lord, namin, sa Lord. oras na ito, Lord, ingatan po sila. Through this, their life will never be the same, God, Panginoon. Let us pray for our speaker, Pastor Al De Leon, who will deliver his words. Verse na namin At tinataas po namin sa Panginoon si Pastor Al. Lord, yung buhay niya, bawat word na kanyang bibigyan, and may Panginoon. Panginoon. At least, Alam her po namin, word Lord, in life, Panginoon, gamitin mo ang siya, Panginoon. Kahit Lord, hindi po ng siya ang kanyang buhay, karoon Lord ng God. punishment ng mga tao na makakatinig sa Panginoon, especially kung in-invite mo sa Lord, Lord, natin mo siya, i-prepare for himself, kahit hindi, Panginoon, patuloy, Lord, with the Holy Spirit, Panginoon, Lord God, ikaw siyang kumilos, salita over. Bless him, Lord, and bless him mightily in this mighty name. And Lord, ikaw po po yung mag-iwas. Let us pray for each one of us to have the boldness, confidence, and knowledge to invite and share not only this Friends Day, but every time there is an opportunity. Let us pray. Lord God, dalayan ko po yung mga isa po sa Lord God, we amin. pray for our patuloy mo kayo, Panginoon,
knowing how we Lord, confident to share your word with them because the wisdom and knowledge, Lord, to reach out to share your word with God. As we know that the words Panginoon, galing pangalan mo, express our kapag we have the opportunity, we will always declare your goodness, we will share your love, we will share the word of salvation. Lord, thank you kaya na bigyan kami ng pagkakataon palagi, Panginoon. We will always, Lord, grab that opportunity every time you have, Panginoon. Don't let this opportunity pass by, Panginoon. Lord, masagot sa'yo. Sakit sa'yo. Father God, we lift up our church leaders before you. May we have a humble heart that serve with compassion. As an expression of our love for you, grant us strength to serve you with gladness, the courage to face challenges. We pray for your guidance to protect us from temptation. May our every act of service bring glory to your name. We lift to you our upcoming Friends Day, Lord God, as we invite our friends, family, workmates. We ask for your guidance, open their hearts and mind to receive the good news of Jesus Christ. May your Holy Spirit work in their hearts to draw them closer to you. And may they come to know the joy and hope found in a relationship with you. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. And in reverence of the scripture reading, please open your Bible in the book of Colossians, chapter 3, verses 1 to 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Praise be to God for the reading of His words. And let us welcome Pastor Dennis for the proclamation of God's words. Magandang gabi, FCC Dubai. Malakas po ba yung aking audio or napuputol? Hopefully okay naman. So, na-miss ko kayong lahat. Hindi ko kayo nakita last Saturday. Na-miss ko yung mga happenings. Pero ganun pa man, medyo malungkot. Medyo sad na hindi nakasama. Pero yun, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon kasi yun nga, naging matagumpay, naging maayos. Imagine, nung time na yun is napakaganda ng weather kinabukasan. Doon na nagsimula yung grabing ulan. So talagang salamat sa mga kapatid natin na nananalangin para doon sa gawain na yon, sa mga leaders natin and pastors, mga elders, tunay nga na sa Panginoon walang imposible, di ba? Basta ilapit natin at itiwala natin sa Panginoon. At salamat din sa Lord kasi for the first time, yung ating Family Fun Day ay nasamahan ng pag-share, di ba? Kumbaga na-maximize natin yung time natin sa labas. Hindi lang tayo nandun para mag-enjoy, kundi andun din tayo para i-share yung love ng Panginoon sa atin. And nawa, I pray sa mga susunod pa nating activities is mas ma-improve pa natin. Kumbaga, magandang panimula, di ba? Na kung saan, hindi lang laging pag fun day is puro games, kainan, and fellowship, kundi maisip din natin yung mga tao na nangangailangan na makarinig ng salita ng Panginoon. Amen? Salamat po sa Panginoon sa bawat isa. At share ko lang po yung aking screen. Paano nga ba ulit mag-share? Ayan. Nakikita niyo na po ba yung aking screen? White screen pa lang. Okay na po. Salamat, Elder Echo. Kayo, hindi ko kayo masyado nakikita. Pero ganun pa man, papasimula po tayo. So, nakakatuwa lang kasi andito pa rin tayo sa ating tema for the whole month of February. It's our 15th year anniversary month-long celebration. Salamat sa Panginoon. Tayo ay nakatapos na sa week. Anong week na ba? Second week na, no? So we're on to our third week, which is Friends Day this coming Saturday. Ang tema pa rin po natin is the power to change, growing deeper and living stronger. And last Wednesday, na-share sa atin ni KPE yung message of the power to change, yung following God's example, o yung example ni Jesus Christ sa atin. So ngayon, hindi pa rin tayo alas sa Colossians. Dito pa rin tayo sa Colossians. At nakakatuwa kasi, actually,
Itong assignment ko ngayong week is talagang medyo na-surprise. Hindi na na-surprise, siguro nawala lang sa isip ko. Na nag-message si Agnes ng Monday night yata yun. Sabi niya, kay PD pa share na lang po ng title tsaka ng verse. So nagulat ako, sabi ko, ako ba? Parang hindi naman ako nasabihan. So yun pala, yun na yung normal na schedule namin na hindi ko na isip na yun na pala yung regular schedule. So nakakatuwa lang kasi salamat sa Lord, dumaan yung buong araw. Hindi ko siya na-message, alam ko naghihintay siya Tuesday kasi nga nasa work. Pero yun, salamat sa Panginoon kasi pag-uwi, andun agad yung talagang pagkilos ng Panginoon, nakapag-message agad ako. Although medyo nag-struggle ako sa title, andun na yung verse, pero yung title, hindi ko pa ma-finalize. Pero nga, salamat sa Panginoon kasi talagang Panginoon, once na magtiwala tayo, once na mag-step in tayo, ang Panginoon lang yung kikilos at magpo-provide ng lahat ng kailangan natin. So, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, sabi doon sa title, Hearts Up. Sakto-sakto din naman Valentine's pala bukas. Hindi ko po sinasadya yan, pero yun talaga yung kinalabasan ng title. So, sama-sama po natin itataas yung ating puso sa Panginoon sa gabi na ito as we listen to His words. At balikan po uli natin yung binasa natin, yung ating scripture for tonight. Sabi rito sa Colossians 3, verses 1 to 3, living as those made alive in Christ. Verse 1, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Verse 3, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Tayo po ay saglit na manalangin. Lord, we thank you for tonight. Salamat po na muli mo kaming ginather, Panginoon, na magsama-sama na manalangin, Panginoon, ang magpalakasan, Panginoon, Lord God, at lalo tigit makinig sa kung ano man yung mensahe mo para sa bawat isa po sa amin sa gabing ito, Lord God. Continue to be with us. We pray that your Holy Spirit, Panginoon, be upon each and every one of us, Panginoon, as we open our hearts, Panginoon, unto you. Dalayan po namin, Lord, na malayo makakilos ang iyong salita. Ang bawat lalabas po sa aking mga labi ay mga salita magmumula lamang sa iyo, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na as we hear your word, Lord God, nawa ito po ay matanim sa matabang lupa, Lord God. Be with us, Panginoon. Ipaunawa mo po sa amin ang iyong salita, Lord God. May be exalted, may be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Diba? Kaya hearts up. Kumbaga, kasi nga sabihin nyo nga sa inyong mga sarili, hearts up. Kahit walang date bukas. Sabi nga ni Agnes, ma-endure natin yung ating araw bukas. Okay, so ang tanong dito, una sa lahat, kung mag-reflection muna, ano nga ba yung focus ng ating buhay sa mga oras na ito? Kung i-evaluate natin yung sarili natin, if we look onto ourselves, at ano nga ba yung masasabi natin na focus ng buhay natin, especially at this time? Ano nga ba? What is more important to me now? Ngayong oras na ito, ano nga ba yung mahalaga para sa akin? And lastly, where do I set my heart and my mind nowadays? Kasi napaka-importante. Kasi kung nasaan yung focus mo, kung nasaan yung puso mo at yung isipan mo, is yun yung magdidikta ng mga bagay na gagawin mo. Tama po ba? Kaya nga kung hindi tama yung focus natin, kung hindi nasa tama yung puso natin at yung isipan natin, maaari tayong mag-struggle. Kumbaga, maaring mahirapan tayo dun sa mga bagay-bagay. Kasi nga, merong something na dapat tayong ayusin. At yun yung napakalaga na kumbaga yun yung paalala ng Panginoon sa ating ngayong gabi. So pag-usapan po natin, sabi sa number 1, set your hearts on things above. So verse 1, balikan po uli natin. Sabi doon, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Kumbaga, una pa lang, di ba? Una pa lang na sinasabi ni Paul doon sa mga taga-Colossians, kagaya na na-discuss natin last Saturday, na iset down natin yung ating mga puso on things above. Ano ba yung nasa above? Sabi doon, where Christ is, kung nasan ang Panginoon, di ba? Kaya sabi rito, we need to set our eyes where God is, on things that matter on God, or that matter to God. Kumaga dapat yung paningin natin, yung takbo ng buhay natin is nakaset doon sa kung nasaan yung Panginoon, which is heavenward, di ba? Kumbaga iniisip natin yung mga bagay na nagmamatter sa Panginoon.
Because we have been raised with Christ, we must live for God and His purpose. Kasi before, ano naman tayo, di ba? Yung old life natin, nahiwalay sa Panginoon. Di ba? Iba yung focus ng buhay natin. Iba yung setting ng heart natin. Pero now that we have been raised with Christ, sabi rito, dapat namumuhay tayo para sa Panginoon at sa Kanyang purpose. Having a heart that is always surrendered to His ways, His plans, and His will. Diba? Kaya nga, diba, sabi doon, set your hearts on things above. Kumbaga, lagi dapat maging focus ng buhay natin, ng puso natin, isang Panginoon. Kumbaga, siya na ngayon yung sentro ng buhay natin. Amen ba? Kaya diba, sabi nung kanta, Jesus at the center of it all. Everything revolves around you, which is Christ. Kumbaga, dapat lahat ng bagay ay umiikot na sa Panginoon at hindi na sa atin. Bakit? Kasi we have been raised with Christ already. Diba? Yung buhay na pinapamuhay natin ngayon is yung buhay na nakasama natin ng Panginoon, 'di ba? Parang sa dating buhay natin, nagre-revolve siya sa sarili natin, sa mga gusto natin, sa mga plano natin, 'di ba? Sa mga decisions natin. Pero now that we have Christ, kailangan isama natin yung puso natin. Kumbaga dapat nakaset yung ating puso na siya din yung laman. Kumbaga siya rin yung isipan at siya rin yung focus ng buhay natin. Sabi dito, looking up unto our Maker and our King, which is Jesus Christ. Kaya nga, di ba sabi, hearts up. Bakit? Bakit ba raw kailangan na iset natin yung ating hearts on things above? Na kung nasaan si Christ. Kasi nga sabi din sa Matthew 6:20, but store up for yourselves treasures in heaven. Di ba? Dahil ang Panginoon yung treasure natin, doon tayo dapat mag-impok. Kumbaga, hindi tayo dapat walang problema sa pagsisave mga kapatid dito sa buhay natin ngayon. Pero sabi nga sa Matthew, ang challenge sa atin is to store up treasures in heaven. Bakit? Ano ba yung dahilan? Bakit daw tayo kailangan mag-store up ng treasures in heaven? Because, sabi dun sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Diba? Kung nasan daw yung treasure mo, andun din yung puso mo, lagi siyang magkasama. Kaya nga tayo, kung ang laman ng puso natin, kung yung heart natin nakaset on things above, andun din, kumbaga, alam natin, kasi andun yung treasure natin, which is Christ. Pero kung tayo, ang treasure natin is itong mga bagay na to na nasa paligid natin, di ba, yung mga bagay na meron tayo, yung mga material things, andun yung puso natin, di ba? Hindi yun pwedeng mawala, lagi yung magkadikit. Kaya nga, di ba, yung heart natin, magdidiktayan kung ano ba talaga yung ating tinetreasure sa ating buhay. Kaya nga, di ba, ang paalala is to set our hearts on things above. Wag nawa nating magawa na dito tayo mag-impok na mag-impok. Kumbaga, andito yung focus ng buhay natin. Nawa, laging ang maging attention natin, yung focus ng ating energy and efforts is laging nandoon sa kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Kasi nga, for where your treasure is, there your heart will be also. So, laging nandun yung puso. Usapang puso. Pero hindi yung kilig-kilig, usapang puso. Okay, pangalawa. Sabi rito, set your minds on things above. Verse 2. Sabi doon, set your minds on things above, not on earthly things. Our focus must be on His agenda, what He wants to accomplish. Kung ano yung gustong i-accomplish ng Panginoon. So, di ba, makikita natin sa una, set your hearts on things above. Pero, may pangalawa pa. Sabi doon, set your minds on things above. Kasi it goes hand in hand, yung heart and mind. Hindi po pwede yung heart mo is nasa taas and then yung mind mo is nasa baba. Hindi pwede. Kailangan sabay sila. Kailangan magkasama sila. Diba? Hindi sila pwedeng magkahiwalay. Sabi doon, ang paalala, not on earthly things. Bakit? Ano ba raw yung nangyayari doon sa mga earthly things? Sabi doon, diba, where moths, vermin, yung pwedeng manakaw. Diba? Pwedeng ma-steal, pwedeng ma-break. Diba? Pwedeng ma-destroy. Kaya nga, diba, sabi doon, hindi sa mga bagay na nandito sa mundo. Our mind should not be set on what we want in this life, but on what God really called us to do and become. Diba? Kaya nga, napakaganda kung gusto natin talaga na yakapin yung sinasabi ng tema natin to grow deeper and to live stronger, kailangan nating iset. Diba? Parang sa isang para sa isang, ano ba yung mga bagay na sineset? Diba na pag na-set siya ng tama, alam natin na mag-function yun ng maganda at magiging maayos yun. So, ganun din. Parang kailangan nating i-fine-tune yung ating hearts and minds. Kung at times na out of focus tayo, mas nauuna natin yung mga bagay na hindi pala dapat unahin. So, now is the time.
Now is, kumbaga ngayon nire-remind tayo ng Panginoon na is reset natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. At evaluate natin ano mga ba yung mga importante na dapat nating pagtuunan ng pansin ng ating oras, ng ating energy, ng ating efforts. Sabi doon, di ba? Set your minds on things above, not on earthly things. Bakit? Kasi itong mga bagay na to, pag pinagbuhusan ba natin ng oras, yung mga bagay sa mundo na ito, meron bang benefit yan in eternity? Di ba wala? Kumbaga yung mga bagay na importante sa Panginoon, yun yung magka-count sa eternity. Kaya nga di ba sabi sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Di ba? Nagja-jive sila pareho. Set your things on mind on or set your minds on things above and do not conform to the pattern of this world, not on earthly things. Ano yung sabi sa pangalawa? But be transformed by the renewing of your mind. Bakit? Kasi nga, ano na tayo we live with Christ. Kumbaga, we have been raised with Christ. Kaya kailangan matransform na tayo. So pagtanggap natin at pagyakap natin doon sa binigay sa atin na bagong buhay ng Panginoon, kasama doon yung renewing of our minds. Kailangan nating i-reset. Dati ito yung ginagawa ko nung ako pa yung dating Dennis. But this time, ito na yung bagong Dennis, ito na dapat. Kumbaga, fine-tune mo na kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay mo. Bakit? Gaano kahalaga yon? Kasi sabi doon sa next part, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Diba? Pag yung ating kaisipan, yung ating buhay is nakaset on things above where Christ is, nagkakaroon tayo ng strength, kumbaga na-enable tayo to test and approve kung ano ba yung will ng Panginoon. Bakit? Kasi now we have the mind of Christ. Diba? Pag yung mind natin, yung hearts natin, naka-set on things above, in part, nakikita natin kung ano ba yung gusto ng Panginoon. Diba? Mas nagiging maliwanag sa atin. Ito pala talaga yung gusto ng Panginoon para sa buhay ko. Ito pala yung purpose ko. Kung bakit ako binilagay ng Panginoon at this time, at this company, at this family, at this circle of friends. Diba? Mas nagiging maliwanag sa atin na dati walang sense. Basta nabubuhay lang tayo. Basta nag-go lang tayo sa flow. Pero ngayon, nagiging maliwanag na. Bakit? Kasi unti-unti nire-renew ng Panginoon yung ating isip. Pero meron tayong dapat gawin. Diba? Kailangan, andun yung effort natin, andun yung action natin to set our minds and our hearts on things above. Pangatlo, sabi rito, your life is now with Christ. Ang buhay natin ngayon is nasa Panginoon na. Kaya nga sabi sa verse 3, for you died. Lahat tayo namatay sa ating dating kasalanan. We have died on our old self, di ba? Inalis na ng Panginoon yung dati nating katauhan, yung ating dating buhay. Namatay na yun kasama ng ating mga kasalanan. And we have taken on a new life from God. Di ba? Simula nang tinanggap natin ng Panginoon na wala na si old self at meron na tayong bagong buhay na galing sa Panginoon. Sabi rito sa Colossians 2:13, God made us alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. So ngayon, we have been raised with Christ and we died from our old self. Pinatawad tayo at nilinis ng Panginoon. So we are now transformed in Christ. Meron na tayong transformed life in Christ. Isang bagong buhay na hindi tayo yung nag-effort na magbago, kundi binago tayo ng Panginoon. A transformed life in Christ which is ruled by our Savior, Jesus Christ. Diba? Kaya nga, sa paglakad natin kasama ang Panginoon, unti-unti niya tayong binabago sa bawat araw. Diba? Kagaya nga na sinasabi na binabago mo ako araw-araw. Diba? Hindi naman sa pagtanggap natin sa Panginoon, nasiset na lahat ng bagay ito na, isang click. Naset ko na yung heart ko, naset ko na yung mind ko. Isa na akong bagong. Hindi ganon. It takes time. It's a process. Hanggang mawala tayo sa mundo na to, binabago at binabago pa rin tayo ng Panginoon. Pero ang maganda roon is, ang buhay natin is secured na in Christ. Kaya nga sabi doon, everything is different na. Kagaya ng sabi ng kanta. Diba? The moment we receive Christ, the moment na siya na yung nagpapatakbo at nagro-rule ng buhay natin, ang lahat ng bagay ay different na. Iba na yung view natin sa buhay. Iba na yung perspective natin. Diba? Kung dati tayo kung ano yung nais natin, ngayon iba na. Alala ko dati, kumbaga siyempre, tinanggap naman natin ng Panginoon, hindi agad-agad. Kasi ako, sa case ko,
is bata pa ako noon. So, hindi ka masyadong aware sa mga bagay-bagay. Basta alam mo lang na tinanggap mo ang Panginoon, na baptize ka. Pero there will come a time na doon mo na marirealize yung mga bagay na gusto talagang ipagawa ng Panginoon sa iyo. Kumbaga darating ka doon sa isang part ng buhay mo, when you reach that na may isip mo na, ito pala. Kumbaga, ito pala yung talagang nais ng Panginoon na lakaran ko at gawin ko. At yun nga, di ba sabi dyan, we have to live a life that is pleasing unto the Lord. Kumbaga ngayon, ang iniisip mo na, ang tumatakbo na lagi sa isip mo is ano ba yung bagay na makakapag-please sa Panginoon. So dati, pag after ng work, dito ka pupunta, mag-enjoy kung saan pupunta. Pero now that you know kung ano ba talaga yung importante, pinipili mo na. Diba? Siniset mo na, hindi. After work, presider ako mamaya. So kailangan na ako mag-prepare. Hindi, after work, meron kaming BS. Diba? Iba na ngayon yung takbo ng buhay mo, iba na ngayon yung lifestyle mo. Bakit? Kasi nga, transform ka na. Kumbaga, yung gusto ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon na nasa isipan natin, nasa puso natin, unti-unti na nagmamanifest. At yun na yung niyayakap natin. Isang buhay na alam natin na yun yung gusto ng Panginoon na makakapag-please sa ating Diyos, di ba? Kaya nga doon sabi doon sa Psalms 31:19-20, ito yung magandang promise ng Panginoon doon sa mga tao na pipiliin na magtiwala sa Kanya. Kasi sabi doon sa verse, di ba? For you died and your life is now hidden with Christ. Ano ba yung sabihin ng your life now is hidden with Christ? Sinasabi doon sa Psalm 31, sabi dyan, how abundant are the good things that you have stored up for those who fear you. Ayun na. So, yung buhay daw natin that is hidden in Christ, ito na. So, lahat ng pinipili, nagde-decide sa kanilang mga puso na to have this fear of God and let God rule in our lives, merong naka-install na abundant and good things para sa bawat isa po sa atin. And sabi rin doon, on those who take refuge in you. Kasi dati nung hindi pa natin alam na andyan pala ang Panginoon, na mahal niya pala tayo, sa iba tayo nagtitake ng refuge. Diba? Iba yung sinisik natin na magbibigay sa atin ng comfort. For now that we have Christ, iba na. Kaya nga diba, everything is different now. Verse 20, in the shelter of your presence, you hide them. Ngayon, ang takbuhan na natin ay yung presensya ng Panginoon. Siya na ngayon na nag-iingat sa atin, nagpaprotect sa atin from the works of the enemy, from the kumbaga yung mga pains and struggles na mararanasan natin, yung shelter na ng presence ng Panginoon yung sinisik natin. You keep them safe in your dwelling. At ang lahat ng ito mararanasan natin once na truly i-commit natin sa Panginoon yung ating buhay. Kaya nga, di ba, yung dating sarili natin na tayo yung gumagawa ng paraan, tayo nag-iisip kung paano ba haharapin yung bawat araw, wala na yun, tapos na yung era na yun. Meron dito na tayo sa new life na kasama natin ng Panginoon. Na alam natin na we are not alone. Diba? That God is always with us. Ito na yung bagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon na chance na natin, kumbaga, na ma-enjoy yung presence ng Panginoon sa buhay natin. Kung ano yung mga inihanda niya sa atin. So as we set our hearts and our minds on Christ, on things above, nawa, ma-realize natin palagi na tapos na yung old self. At yayakapin na natin yung new life na binigay sa atin ng Panginoon. A transformed life na living, pleasing unto the Lord. So sa ating pong conclusion, sabi rito, Christians have died and risen with Christ. Diba lahat tayo, the moment we receive Christ, we died from our sins, from our old self, and we have risen with Christ. We have a hope of a future life with Him. Diba? Yun yung inaay natin na one day makakasama na natin Panginoon face to face. Na yung pinapractice natin dito na worship is gagawin na natin siya tuloy-tuloy doon kasama ang Panginoon. Sabi dito, Paul encourages the Colossians to continue eliminating sinful behaviors from their lives. So yun yung encouragement ni Paul sa mga Colossians at sa atin ngayon na mga nasa present time. Na tuloy-tuloy din natin or let's continue to eliminate sinful behavior sa mga buhay natin. Bakit? Kasi as we set our minds and our hearts on things above, nawawala yung focus natin sa mundo, di ba? Mas lumiliit yung time natin for sin, for mga bagay na hindi magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang nananalaytay na sa atin, ang nagiging focus na natin, ang mas nabibigyan na natin ng atensyon is yung mga things na nagmamatter sa Panginoon. Kaya as we set
our hearts and our minds on Christ, nawa patuloy nating ma-eliminate yung mga sinful behaviors na ayaw ng Panginoon. Ano yung sabi doon sa uli? And continue increasing in Christian virtues. Kumbaga ngayon mas nanaig na sa atin kung ano yung mga nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Kumbaga doon sa nature na meron tayo sa buhay natin, sinful at saka godly, mas pag sinet natin yung ating minds and our hearts sa Panginoon, mas napapalakas natin yung side na yon. At mas humihina yung kabilang side. Ganun lang naman yan, di ba? Pag lumakas yung isa hihina. Kumbaga pag naging healthy yung isa magiging unhealthy, magiging malnourished. And ang desisyon na yun is nasa ating lahat. Di ba? Kaya nga lagi may action eh. Lagi tayong dapat may gawin. Andyan yung pangako ng Panginoon, andyan yung sinasabi ng Lord, pero still, meron tayong dapat gawin. Kaya nga hindi hayahayang buhay eh. Na basta tinanggap natin ng Panginoon, lahat nandiyan na, ready na. Hindi. Meron tayong action at kailangan desisyon na gawin sa bawat araw. So ano ngayon yung application? Let us set our hearts on things above. Love Him more. Diba? As we put our hearts where Christ is, mas mahalin natin ang Panginoon. Evermore. Diba? Kumbaga, kung dati ito yung binibigay natin sa Panginoon ngayon, makakapag-alat tayo ng mas marami. Mas mabibigay natin yung puso natin at sarili natin sa Panginoon. Diba? We want to grow deeper and live stronger. Mahalin natin at maging sentro ng buhay natin ng Panginoon. Kasi pag sinik natin siya, pag inuna natin siya, everything else will follow. Siya na yung bahala sa'yo. Kumbaga, siya na yung bahala doon sa mga pangangailangan mo, sa mga challenges na haharapin mo. Siya na yung magbibigay sa'yo ng strength. Let us set our minds on things above. Know Him more. Diba? Pag sinabing set our minds on things above, kailangan mas magpo-focus tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kung ano siya, mas kikilalanin natin siya. 'Di ba? Nang sa ganun, malaman natin kung ano ba yung kalooban niya sa buhay natin. 'Di ba? Sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. And let us live our lives in Christ and for His cause. 'Di ba? Iba yung mabuhay lang eh, 'di ba? Yes, nabubuhay tayo sa bawat araw para sa pamilya. Di ba ako ganun dati, nabubuhay ako para sa pamilya ko, para sa mga kaibigan, di ba, para sa work. Pero now that we have Christ, iba na yung direction ng buhay natin. Nabubuhay na tayo para sa Panginoon. Kung ano yung nais ng Panginoon, andun tayo nakalaging naka-ready na, yes Lord, ito po. Kumbaga lagi na tayo ngayon na naka-align dun sa cause at sa purpose ng Panginoon. Kaya ano yung sabi dun sa last? Focus on Him more. Di ba kagaya sa question kanina, ano nga ba yung focus ng buhay natin sa mga panahon na to? So I pray, hearing this message, yung paalala ni Paul doon sa mga Colossians, sa binasa natin sa Colossians, nawa, mapatuloy natin na ma-realign palagi yung sarili natin, yung puso natin, yung ating isipan, sa kung ano ba talaga yung nais ng Panginoon. Our hearts, our minds, our lives, nawa yun ay nakafocus on things above. And lastly, sa challenge, sabi dito, what can I do now to set my heart and my mind on things that matter to God? So ano nga ba yung mga bagay na pwede natin gawin? Sige, sabihin natin na, oo nga, pastor, medyo nami-misalign ako these days kasi ganito yung mga pinagdadaanan ko. Pero lagi namang may chance ang Panginoon na ibibigay sa atin. So isik lang natin siya palagi. And we can always set our hearts and our minds sa Panginoon. And second question, sabi dito, how can I live a life that is pleasing to the Lord? Diba? Paano nga ba? Ano ba yung mga bagay na dapat kong gawin, maaari kong gawin para mabuhay ako na yung buhay ko is nagiging kalugod-lugod sa Panginoon? Tayo lang po yung makakasagot nan at i-deal natin ito personally before God kasi lagi namang personal eh, diba? Kumbaga parang lagi namang hindi naman pwedeng halimbawa mag-asawa kayo, isa lang yung magde-decide, hindi. Lagi ang paglapit natin sa Panginoon is personal, on a personal level. So nawa, i-gauge natin, i-assess natin yung ating mga buhay, kung nasan nga ba yung setting ng ating puso at isipan. At nawa, sa paalala po ng salita ng Panginoon, ay ma-remind yung bawat isa po sa atin na laging isik kung ano yung nais ng Panginoon over our lives, over everything, sa mga plano natin, sa mga decisions natin. And as we goal na maging stronger tayo palagi sa Panginoon, nawa ibalik natin yung kung saan yung importante. Kumbaga doon sa source, doon tayo lagi babalik at doon tayo lagi lalapit. So hearts up mga kapatid. Sabihin nga po natin, hearts up.
Ayan. So, salamat sa Panginoon sa gabi na to. Sige po, let's pray. Lord God, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa patuloy mong pagpapaalala sa amin, Panginoon, about your words, Panginoon, kung ano po yung mga bagay na importante, Lord God. Nawa, Panginoon, sa mga bagay na aming narinig at nabasa, Panginoon, Lord God, sa iyong mga salita, dalayan po namin, Lord, na magbigay ito, Lord God, ng kalakasan sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na maiset nawa namin yung aming mga puso at isipan, Panginoon, on the right things, Panginoon, on the right focus, Panginoon. And we pray, Lord, na as we do, Panginoon, as we continue to trust you, Panginoon, continue to guide us, help us, Panginoon, at nawa patuloy naming maranasan, Lord God, yung pagsama mo, Panginoon, Lord God, patuloy mo kaming i-align, Panginoon, patuloy mong i-guide yung aming mga path, Panginoon, sa bawat araw, yung bawat desisyon, yung aming mga plans, Panginoon, nawa, always itong align sa iyong kalooban, Lord God. Help us, Lord God, because apart from you, Lord God, kung sa amin lamang po sarili, Lord God, hindi po namin kayang gawin yung mga bagay na ito, Panginoon. Enable us, Lord, na lagi namin piliin, na unahin ka, na isik ka, Panginoon, hindi mga bagay na nasa aming paligid, Panginoon, kundi ikaw lamang, Lord God. Nawa, patuloy na mas mabigyan namin na importansya, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, lagi namin kauhawan ng iyong presensya, Panginoon, at lagi nawa namin, Panginoon, na ay, Panginoon, na ma-please ka namin sa aming buhay sa bawat araw, Lord God. Ano man yung aming sitwasyon, ano man yung aming ginagawa, Lord God. Patuloy, Lord, na as we trust you, Panginoon, maranasan nawa namin yung strength na nagmumula sa iyo, yung joy, yung peace, Panginoon. At minsan pa, Lord God, patuloy na cover us with your most precious blood, Panginoon, na wala kaming ibang makikita, mararanasan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Lord God. Help us, Lord God, as we trust you, Lord. And Lord, sa aming mga kapatid, Panginoon, na kasama namin sa gabing ito, patuloy na, Lord, you know them, Panginoon, yung mga kanang mga pangangailangan, Lord God, dalayan po namin at katagpuin mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, ano man yung mga challenges, Panginoon, na aming kinakaharap, Lord God, patuloy mo kaming samahan, patuloy na bigyan mo kami ng kalakasan, Lord God, at sa bawat araw at sa panibagong linggo na aming haharapin, Lord God, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, Lord God, na kagalakan na nagmumula lamang sa iyo, Lord God, at sa pagtataas po ng aming mga kamay, Lord God, patuloy naming maranasan ang iyong pagkilos, Lord God. Nawa, Lord God, sa pagtataas ng aming mga kamay, patuloy namin iset sa iyo yung aming mga puso, yung aming mga isipan, Panginoon, at ipamuhay namin, Lord God, kung ano man yung nais mo sa aming mga buhay, Lord God. Tanggapin po natin ang benediksyon, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat. At paalala po, yung mga BS leaders, yung ating mga elders and pastors, i-assign po kayo sa isang breakout room. Magkakasama po tayo para sa isang short briefing para po sa ating Friends Day. God bless po sa ating lahat. See you all on Saturday.